Alright, so ito, magandang araw sa inyo. Pag-usapan natin 'to saglit lang. Kamakailan nagkaroon po ng, bali-balita, 'di ba, na etong si Robin Padilla ay ano, uupo bilang, presidente po ng PDP Laban, okey? Now, nagtataka nga rin ako no'n, sabi ko bakit ano, si Robin Padilla, uupo bilang, presidente ng PDP Laban. Now, eto na, ah ito ho palang parang kahapon 'no, lumabas yung, sulat, yung resignation letter at, ni Alvarez, was it really Alvarez nung, yung sa Palawan, 'di ba? Congressman Alvarez kung di nagkakamali ng Palawan, siya ho yung current president ng PDP Laban, nagbitiw siya sa puwesto. So, kung di ako nagkakamali, merong 2012 siya naupo bilang presidente ng partido ng PDP Laban. And then recently doon sa Cebu, 'di ba, nagtanong ang reporter na kung ang, paninindigan din ba ng, PDP Laban, kung idi-demand din ba nila na si PBBM ay magpa-hair follicle drug testing. Na naka-public daw, na nakikita ng publiko. Tanginang yan, mga trip nila sa buhay. Anong sagot niya? Tsaka ni Mike Rama at tsaka ni Senator Tolentino, 'di ba? Ang sabi nila, eh, sabi ni Congressman Alvarez ng Palawan, sabi niya, eh, yan ay salita lang ni Duterte. So, yan ay personal niya lang. Pero hindi yaan ang personal na stand o pananaw ng partido ng PDP Laban. So eto nga yung makulit na taga-SMNI na talagang gustong, ipilit na ang partido ng PDP Laban ay gano'n ang paninindigan. So, inulit pa yung tanong. Dahil sabi ni Mike Rama, nagsalita na yung aming presidente. So yun na yun, kung ano yung sinabi niya, hindi ko na wala na akong idadagdag at di ko na dadagdagan. Gano'n din si Senator Tolentino. Bakit ho sila tumutol doon sa trip ni Digong? Kasi ho pambobo lang yung gano'ng klaseng pananalita. Na tingnan mo ha, bakit 'di ba, when you were a president, ayaw niyo simpleng drug testing, walang hair follicle, just the drug testing kit lang ang gagamitin. Ayaw, 'di ba? Bakit? Kasi nga nadulas yung dila sa kadaldalan. Ah, I take fentanyl patches. Siyempre kahit na fentanyl patches 'yan, pain reliever, naisip ng ibang tao na baka may iba ka pang ginagawa sa fentanyl, baka may ibang fentanyl pa. 'Di ba? Ngayon, yung, sinabi naman niya na nagmamariwana siya to keep him awake. Hmm, teka muna, to keep you awake, you're a night person. Saan ka dapat awake? 'Di ba? Sa araw dahil nandun yung mga presidential functions. Oh, saan ka nagtsutsongke? Sa Malacanang? Mas matindi yun, 'di ba? Gano'n ka talaga magiging presumption, saan ka nakatira, sa Malacanang. So, saan ka nagtsutsongke? Pinagbabawal yung, marijuana, hindi naman inalaw ng gobyerno natin. Oh, ayaw nila. Tapos ngayon grabe silang maka-demand. Kaya ho, diyan, hindi sumang-ayon itong tatlo, 'di ba? Buti pa yung tatlo may matino yung tubo ng ano, yung wisdom tooth nila, wisdom tooth yung wisdom nila, may talino sila, Pero kay Duterte sobrang below the belt yung klase ng pag-iisip. Pagkakalaban, gano'n, nung panahon niya, na napansin ko nung naka-support pa ako sa kanya. Natatawa ako sa mga galing ng Davao na mga vloggers na kapagka kontra kay Duterte ang tawag nila, "Adik ka 'no, drug addict ka siguro. Siguro pinapakain mo sa pamilya mo galing sa droga." Mga gago, 'di ba hindi lang kapareho ng nasa isip nila, i-implicate ka na roon sa illegal drugs, 'di ba? Hindi nga red tagging pero drug tagging naman ang ginagawa. Hmm, loko-loko. Tapos hanggang ngayon gano'n pa rin sila, 'di ba?
na nakalaban na ni Digong si BBM, oh, adik na, 'di ba? Pulburon-pulburon na, sabi ni Maharlika. Oh. Nung, hindi nagustuhan ni Duterte yung desisyon ni Inday na mag-Vice President, nagalit siya kanino, kay BBM, kasi tingin niya, mahina po talaga sa decision making ang anak niya, kasi nga raw na-manipulate. Sabi ko nga, "Anong na-manipulate? Abogada 'yan. Ibig mo bang sabihin yung anak mo walang kakayanang mag-isip, walang kakayanan na magsalita, magpahayag ng sarili niya at na-manipulate lamang ni BBM, ng kampo niya?" 'Di ba? At do'n nagalit na siya kay BBM. Anong ginawa niya na? Sumunod na mga tirada niya, nagco-cocaine, may bagahe 'yan, oh. And then etong kanyang mga minions gumawa pa ng basehan, yung, fake magazine, ng, New Musical Magazine. Eh, ang problema wala naman pala doon. Peke pala yung interview sinasabi nila, na interview raw ng, interview dun sa Rolling Stone na band member. Na nagsasabi na si BBM nung kanyang kabataan, nakaka-jamming nila sa loob ng 2 buwan, 'di ba? Nagbibigay ng kilo-kilo pa na cocaine, tapos si mamahaling alak para lang maka-jamming nila. Pumupunta sa mga sumasabay-sabay sa bus nila, mapunta sa mga hotel nila, oh, 'di ba? Eh, wala naman pala, hindi naman pala gano'n, at naipakita ko rin yung magazine sa inyo. Wala talagang indication na may gano'ng interview sa Rolling Stone, at wala rin siya sa sa cover mismo ng magazine. At walang ibang issue ang magazine ng New Musical na parehong gano'ng araw. Hmm, 'di ba? Tapos sino lang yung mga nagkalat no'n, mga Digonian vloggers, yung iba nga bagito pa ang nagkalat, tapos hindi na active yung mga accounts. Hmm. O si Hermie napagsabihan din pala ng adik. Ay naku, sabi niya, "My God, kahit nga sigarilyo hindi ako humihitit, eh." Ay ako nga, eh, okey na ako sa usok ng ano, eh, ng jeep. So, at least tipid. Hindi mo maiiwasan sa labas. Speaking of awaken, may Viagra pa ata, para gumising katulad ni Kibuloy contest nila. Ay tama nga, Juniper, Cornell and Harvard graduate 'yan. Beside graduating from LLB in UP, he is a quiet negotiator and very, sedulous lawyer. Hmm. So si Alvarez nagpayaman sa Palawan, galing Mindanao, gano'n. And if true, imposibleng hindi alam ng mga anak, nokno ka ng mga kasinungalingan. Nakapangyarihan si Alvarez sa Palawan from Mindanao. Oo nga. Okay, so paano? Ah, buyers po muna, ha? Kita-kits na lang po ulit tayo. And again, Rowena, thank you so much sa pamasko, ang RC Cola ulit. Okay, Emiliano Barcial, desperate move kasi ang style ng Digonian, Sir JDB. Sila kasi ang gumagawa niya, binabato kay PBBM, kaya hindi sila, para hindi sila mahalata, magaling si Digong sa ganyan. Okay, so thank you so much po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Kita-kits ulit tayo. Bye.